ang psychology ng tao base sa kanilang paboritong hayop. Hindi lang basta preference ang paborito mong hayop. Sa psychology, sinasabi ng mga hayop na kinahiligan natin ay kadalasang salamin ng ating emosyon, karanasan at kung paano tayo magmahal at mabuhay. Minsan, hindi natin namamalayan, pero ang hayop na pipiliin natin ay yung hayop na nakakaintindi sa katahimikan ng loob natin. Sa lahat ng hayop sa mundo, aso at pusa ang pinakamadalas alagaan ng tao. Hindi lang dahil madali silang alagaan, kundi dahil malalim ang emosyonal na koneksyon na naibibigay nila. Pero magkaibang dahilan kung bakit aso o pusa ang pinipili ng isang tao. At sa content na ito, tutok tayo sa aso. Bakit aso ang madalas piliin ng tao? Sa psychology, ang aso ay hindi lang alaga. Ang aso ay emosyonal na salamin ng tao. Ang mga taong pumipili ng aso ay kadalasan mas kailangan ng emotional connection, mas may mataas na empathy, mas naghahanap ng sense of belonging. Ang aso ay palaging present, palaging masaya kapag uuwi ka, palaging nandyan kahit pagod ka na sa mundo. At ang mga taong naaakit dito ay madalas yung mga hindi palaging may nakadama na may naghihintay sa kanila. Sa psychology, ang dog lovers ay kadalasan people-oriented, relationship-driven, mas expressive sa pagmamahal. Ikaw yung tipo ng taong masaya kapag may napapasaya, mas fulfilled kapag may inaalagaan, mas nasasaktan kapag hindi na-appreciate. Dahil sa aso, natututunan mong ang pagmamahal ay ginagawa, hindi lang sinasabi. Bakit hindi pusa ang pinili mo? Hindi ito laban sa pusa, pero psychologically, iba ang pinipili ng dog lovers. Ang pusa ay simbolo ng independence at emotional distance. Ang aso, simbolo ng presence at loyalty. Kung aso ang paborito mo, malamang hindi sapat sa iyo ang tahimik na coexistence. Gusto mo ng malinaw na connection. Kailangan mo ng emotional na tugon, hindi lang space. Hindi ka naghahanap ng perpektong relasyon. Hinahanap mo yung totoo. Ang tahimik na sugat ng dog lovers, ito ang madalas hindi na pag-uusapan. Ang mga taong mahilig sa aso ay kadalasang masyadong nagbibigay, masyadong umuunawa, masyadong nagtitiis. Dahil nasanay kang magmahal tulad ng aso, tapat, buo at walang kondisyon. Pero sa mundo ng tao, hindi lahat marunong magbalik ng ganoong klase ng pagmamahal. Kaya ang dog lovers ay madalas emotional burnout, tahimik na pagod, ngumingiti kahit ubos na. Bakit aso ang nagiging comfort ng tao? Sa psychology, ang aso ay hindi naghuhusga, hindi nagtatago ng galit, hindi ka iiwan sa pinakamahina mong araw. Kaya maraming tao ang mas komportable sa aso kaysa sa kapwa-tao. Dahil minsan, mas ligtas magmahal ng hayop kaysa sa tao. Kung aso ang paborito mo, hindi ka mahina. Ikaw ay matapang magmahal, handang magtiwala, marunong umasa kahit may takot, pero ito ang mahalagang paalala. Hindi mo kailangang ibigay ang buong puso mo sa lahat. Hindi lahat karapat-dapat sa klase ng loyalty na meron ka. Hindi aksidente kung bakit aso ang pinili mo. Pinili mo ang aso dahil gusto mo ng totoo, kailangan mo ng connection, naniniwala ka pa rin sa pagmamahal kahit nasaktan ka na. At sa mundong mabilis maniwan, ang pagiging katulad ng aso ay hindi kahinaan. Isa itong bihirang lakas. May isa pang dahilan kung bakit aso ang madalas piliin ng tao bilang alaga. Predictable ang pagmamahal nila. Sa psychology, ang utak ng tao ay naghahanap ng emotional safety. At ang aso, hindi naguguluhan sa emosyon. Kapag masaya ka, sasabayan ka niya. Kapag tahimik ka, mananatili siya. Kapag wasak ka, hindi siya aalis. At ang mga taong naaakit dito ay kadalasan lumaki sa hindi consistent na pagmamahal, nasaktan ng biglaang pag-iwan, natutong magbantay sa emosyon ng iba, kaya ang aso ay nagiging pahinga. Isang relasyon na hindi mo kailangang ipaglaban araw-araw. Sa psychology, may tinatawag na co-regulation. Ito ang kakayahan ng isang nilalang na tulungan kang pakalmahin ang nervous system mo. Ang aso ay natural na co-regulator. Ang tibok ng puso mo ay bumabagal kapag hinahaplos mo siya. Ang paghinga mo ay nagiging mas steady. Ang isip mo ay humihinto sa kakaisip ng masama. Kaya maraming dog lovers tahimik pero emotionally intense, madaling mapagod sa tao, mas komportable sa presensya kaysa sa usapan. Hindi sila antisocial, overstimulated lang sila sa mundo ng tao. Ang inner child ng dog lovers, kung babalikan sa mas malalim na psychology, ang dog lovers ay madalas may inner child na natututong maghintay. Maghintay ng uwi ng magulang, pansin, pagmamahal, at sa aso, nararanasan nila na ang kabaliktaran may naghihintay sa kanila. Sa unang pagkakataon, hindi sila ang naghahabol, sila ang inaabangan, at doon nagiging malalim ang attachment. Bakit mas madaling mag-open sa aso kaysa sa tao? Hindi dahil walang kaibigan ng dog lovers, kundi dahil hindi nila kailangan magpaliwanag sa aso. Walang ang drama mo, move on ka na, ikaw kasi ang may kasalanan, kundi may tahimik na pakikinig lang. At psychologically, ang pakiramdam na tinatanggap ka kahit hindi ka maayos ay isang napakalakas na uri ng healing. Ang tahimik na loneliness ng dog lovers, may isang irony dito. Ang dog lovers ay palaging nandyan para sa iba, madaling lapitan, mahusay makiramay, pero sila rin ang huling humihingi ng tulong, unang nauubos, tahimik na nalulungkot dahil nasanay silang maging matatag para sa iba katulad
ng aso na laging handang magbantay. Kapag nawawala ang aso, isa sa pinakamabigat na emosyon para sa dog lovers ay ang pagkawala ng aso. Hindi lang ito pagkawala ng alaga, ito ay pagkawala ng emotional anchor, tahimik na kaibigan, relasyong walang kondisyon. Kaya ang lungkot dito ay malalim at madalas hindi naiintindihan ng iba. Pero sa psychology, ang grief na ito ay totoo at valid. Ang hamon sa dog lovers, ang tanong ay hindi kung marunong ka magmahal. Alam na natin yan. Ang tanong ay, marunong ka bang protektahan ang sarili mo tulad ng pagprotekta mo sa iba? Ang aso ay tapat pero marunong din itong umungol kapag nilalabag, lumayo kapag sinasaktan, magpahinga kapag pagod, at ito ang aral. Kung aso ang paborito mo, hindi ito simpleng preference. Isa itong kwento ng pangangailangan sa connection, pagod na puso at patuloy na pag-asa. At kung minsan pakiramdam mo ikaw lang nagbibigay, alalahanin mo, kahit ang aso, marunong pumili kung kanino siya lalapit. At ganun ka din dapat. Sa mas malalim na antas ng psychology, ang mga taong pumipili ng aso ay kadalasang choose o earned secure attachment style. Ibig sabihin nito, marunong kang magmahal, marunong kang mag-alaga, pero natuto kang maging alerto sa posibilidad ng pagkawala. Hindi dahil paranoid ka, kundi may naranasan kang hindi bumalik. Sa attachment theory, ang aso ay kumikilos bilang secure base. Kapag may secure base ang utak, mas kalmado ang nervous system, mas mababa ang cortisol or stress hormone, mas tumataas ang oxytocin, ang bonding hormone, kaya hindi aksidente na mas mabilis kang kumalma kapag katabi mo ang aso, mas nagiging totoo ka kapag kasama mo siya, mas nagiging ikaw ka ulit. Ang aso ay nagbibigay ng uri ng seguridad na minsan hindi nabibigay ng tao. Ang dog lovers ay kadalasang hyper-aware sa emosyon ng iba, sanay mag-adjust, mas inuuna ang harmony kaysa sa confrontation. Ito ay madalas bunga ng emotional unpredictability sa nakaraan. Kung dati hindi mo alam kung kailan ka mamahalin, natutunan mong maging mabait, maging useful, maging consistent. At sa aso, naranasan mo ang kabaligtaran. Hindi mo kailangan magbago para mahalin. Ang nervous system ng dog lovers sa trauma psychology may tinatawag na fawn response, isang survival response kung saan ang tao ay mas nag-aalaga, mas nag-a-adjust, mas nagiging mabuti para maiwasan ang abandonment o conflict. Maraming dog lovers ang hindi aware na ang sobrang pag-aalaga nila sa iba ay minsang coping mechanism, hindi lang personality. Kaya mahalaga ang aso dahil siyang nilalang na hindi umaabuso sa kabaitan mo. Ang emotional fatigue ng dog lovers ay hindi dramatic. Ito ay tahimik, mabagal, paunti-unting nauubos. Hindi ka nagkagalit, hindi ka sumisigaw, nawawala ka lang. At kadalasan, ang unang nakakaramdam nito ay ang aso. Dahil ang aso ay sensitibo sa pagbabago ng energy kahit hindi ka pa umamin sa sarili mo. Sa neuroscience, ang aso ay kayang magbasa ng microexpressions, makaramdam ng pagbabago sa boses, tumugon sa emosyon, hindi sa salita. Kaya minsan, mas ramdam ka ng aso kaysa ng mga taong kausap mo araw-araw. At dito, nagiging malinaw. Hindi ka sobrang magmahal, nasa maling tao ka lang minsan. Ang mahirap na bahagi ng healing, ang healing ng dog lovers ay hindi ang matutong magmahal. Alam na nila yan. Ang healing ay matutong huminto kapag hindi naligtas, matutong tumanggap, hindi lang magbigay, matutong piliin ang sarili ng walang guilt. Dahil ang aso ay tapat, pero hindi siya nananatili kung sinasaktan. Kung aso ang paborito mo, malamang hindi ka naghahanap ng perpektong mundo. Hinahanap mo lang ang consistency, presence, at pakiramdam na hindi ka mawawala bigla. At sa mundong puno ng emotionally unavailable na tao, ang puso mong parang aso ay hindi ka hinaan. Isa itong ebidensya na marunong ka pa ring magmahal kahit may dahilan ka para tumigil.